Yes, good morning to everyone. Good morning! Purihin ng Panginoon. Pasalamat ang ating ng Diyos dahil siya po ang nagtakda itong araw. Kung siya ay itaas at sambahin sa umagang ito. Tunay nga ang Panginoon ay walang posible dahil siya ang gumagawa lahat ng bagay dito sa atin. Purihin ang Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos. Sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa Kanyang salita. Siya Diyos ang kapurihan at kalulatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening. Psalm 19. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaim His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them He has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs in course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and its setting to the end of them. And there is nothing hidden from the hill. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making the wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey, and drippings of the honeycomb. Moreover, by them in your servant one, in keeping them there is great reward. Who can discern his errors? Declare the innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptions sins. Let them not have dominions over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Let me words of my mouth and the meditations of my heart be accessible in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Tayo po muna natin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat din po sa mga biyaya at sa mga oportunidad na patuloy mong ibinibigay sa amin, lalo na po sa kaligtasan at sa paggabay ng aming pamilya. Kami po ay muling lumalapit sa umagang ito dahil ikaw ang Diyos namin na mapagmahal, Diyos na maunawain na handang magpatawad sa aming mga kasalanan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang aming tataas dahil napakabuti mo sa lahat at ikaw ang tumupos sa aming mga kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw nito ay buksan mo ninyo ang aming puso't isipan upang lubos namin kayong makilala at maunawan.
Salamat, Ama, at tinawag mo na kami na iyong mga anak. Nawa ang iyong presensya ang maghaling ngayong umaga na ito. At ito ang iyong salita at maitanim namin sa aming puso't isipan at maisapamuhay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig at katapatan. Muli, ibinabalik namin sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus na aming kapagligtas. Amen. Ngayon po ay inahanya ko po ang lahat upang mawit ang papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating music team na si Brother AJ Alfaro. Sabay-sabay po natin taas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 19 verses 1 to 6 says, "The heavens declare the glory of God, the sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them He has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom, leaving his chamber, and like a strong man, runs its course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its feet." Ipinapayag ni Haring David na ang buong nilikha ng Diyos ay nagpapakita ng kaluwalhatian niya. Ang buong kalangitan, ang araw at mga bituin ay nagsasalaysay ng kanyang kaluwalhatian. Ang mundo at kalawakan ay nilikha gamit ang kanyang mahuhusay na mga kamay. Bagamat walang tinig o wikang ginagamit, ang buong kalikasan ay sumisigaw na ang Diyos ay banal at makapangyarihan. Lahat ng bagay na iyon ay nilikha upang ipaalala sa atin na may isang nakaupo sa luklukan na lumikha at namamahala sa lahat. Ganun pa man, alam ng Diyos na kailangan natin ng higit pa sa kapayagan na walang tinig o wika. Pinadala niya ang kanyang salita upang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay tumanggap tayo ng biyaya sa biyaya at lumiwanag sa atin ang kaligtasan. Kaya mga kapatid, marapat lamang na tayo magpasalamat at magbigay papuri sa nag-iisang Diyos na manlilikha at tagapagligtas. Let's sing our church and lives. Strong, in the strength that God has given.
soul that crushed beneath his feet. What a conqueror has risen. And as the snow is rolled away, and Christ emerges from the grave, it's victory won. Sing your still the day, every high and heartless feeling. So spirit now. So spirit now, who's treading every stride, give you praise for every hurdle and pleading right, with faith to win the prize of a servant good and faithful. The saints of old declare the way, returning from exalted grace. From the morning day, when we rise, we stand in glory. And from the morning day, when we rise, we stand in glory. Lapan po natin ang ating mga kamay. Let's sing and ask Him. We ask the Lord that we might grow in faith and love and every grace, my moral ways, salvation know and seek more as His face was He who taught us just to pray, and He we trust has touched the grave, but it has been in such a way as almost wrong. I stood in spell, behold that in some favor out, and what's He done? Surrounding us, and by His love, constraining love, subdue our spirit, and give us rest. Instead of this, He made us free, and He fills of our hearts, and let the earth rivers of heaven rise on our soul in every heart. Yeah, more it is, more than He sings, intent to love, gravate our wounds, cross for the faith, inside sweet skin, how worn our heart, and laid us low. Lord, why is this? We trembling cry, wilt thou pursue thy work today? Is in this way
Good morning. Ngayon naman ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Pinipigit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another privilege so that we can come into your presence with singing, with praise, and thanksgiving in our hearts. Salamat, Panginoon, for this past week, for keeping us and for providing for all of our needs, for granting us strength, for granting us health. And once again, dear Lord, you have gathered us once again to bless you and to give glory to your name. Thank you, dear Lord, that through this we are able to worship you, to find our purpose and joy, our peace and rest in you. And at the same time, through this, dear Lord, we can also minister to one another. So we are thankful, dear Lord, that through the service and ministry that you have placed in our hands, Panginoon, we can continue to glorify you, we can continue to encourage one another, strengthen one another with love and good deeds. And so we pray, dear Lord, that we would be able to continue in this. O Lord, as your people here in Marikina, we pray that you would grant us to continue in faithful service, that we would, as your people, continue the work that you have given us. That just as you have commissioned your apostles to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them all that you have commanded them to do. So we pray that we would do the same also, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. Grant, O Lord, that as we continue to point one another to you, in the different vocations, in the different callings, Panginoon, sa mga roles and responsibilities namin, we pray that we would not only learn for the sake of learning new skills, but that we would understand that that you have called us to a life of knowing God, our Father in heaven. And so we pray that just as you have revealed yourself to us in your word, and just as you continue to provide for every need, so we pray, Panginoon, that you would increase our knowledge of you. And in so doing, we pray, dear Lord, that we would grow in holiness, just as you have called us to be holy, because you are Father in heaven, holy. O Lord, we pray that may we be able to also continue sa ministry that you have given us, serving the gospel of reconciliation, the gospel of Jesus Christ, to our loved ones, to our friends, and to the people who send our way. We pray that you would grant us the boldness and courage to be able to speak and to confront, Panginoon, yung mga arguments that are against, Panginoon, the worldly arguments, flesh arguments, Panginoon, against the good news that you have set in place for the salvation of your people. We pray, dear Lord, that you would equip us, help us, Panginoon, in the things that we must say to the people around us. And at the same time, we pray that we will be a living testimony of your wonderful work, Panginoon, in the lives of your people, in the church. Dear Lord, we also pray for our country, the Philippines. Even now, as we approach, Panginoon, yung midterm elections, and as everyone is geared towards that, we pray, Panginoon, for wisdom. We ask, dear Lord, that may we
May you help us, Panginoon, sa aming dapat na pag-aralan regarding sa mga candidates na aming i-vote into office. And at the same time, we pray, Panginoon, for the candidates as well who would win the elections. We pray, Panginoon, that maging maayos ito. We pray, Panginoon, that kung sino yung i-vote ng mga tao, then we pray, O Lord, that you will grant him wisdom also. We pray against corruption and abuse of authority. We pray, Panginoon, even as na maging orderly, even as it is maging maayos yung mga plans, yung magiging execution ito tomorrow. We pray that all of us would be ready to participate, and at the same time, ganun din sa aming mga government officials. We ask, dear Lord, that as you grant us order, peace, we pray, dear Lord, that the leaders who would be voted into office, Panginoon, would lead us into progress and development in the next few years. We ask, dear Lord, that may you also help yung mga incumbent, yung mga current leaders namin, as they also prepare. And at the same time, habang nagpapatuloy yung kanilang mga plans and programs for the next few years, we ask, dear Lord, that may you guide us, keep us, may you provide for our needs, help us, Panginoon, na maging maayos, mga dapat ayusin sa economy and sa government also. And in the end, dear Lord, we pray that as our brothers and sisters in government continue to teach the principles of your word and preach the gospel, so we ask, Panginoon, that also, Panginoon, that this would be reflected sa day-to-day transactions nila in how they deal with the people as well. O Lord, we also come to you with our personal requests, thanks. We are thankful, dear Lord, for the jobs that you give us, that through this we are able to build, we are able to develop, we are able, dear Lord, to grow things and provide, Panginoon, for the needs of our families. Grant us, O Lord, also to enjoy the fruits of our labor and the work of our hands. May it be a blessing to our families also. And as you do so, we pray that this would also be a means, Panginoon, so that we would be able to preach to our family about the goodness of our Lord. We pray that may you also continue to be with our students as some of them are completing yung kanilang requirements for the last quarter of the year or last semester. Ganon din sa ibang mga students, we pray that they who are preparing, Panginoon, para sa mga entrance exams, we ask that they will be able to pass these with flying colors, and those who are preparing for the next school year also, we pray, dear Lord, that you would provide for them yung resources at saka yung preparations needed para so that they can begin the following school year na maayos. And so we ask, dear Lord, that may you also grant wisdom and resources sa mga parents as they prepare, Panginoon, for these schedules at saka mga upcoming activities sa buhay ng mga bata. Dear Lord, we also pray for the new families. Just as you have granted us, Panginoon, the commission to make disciples of all nations. So we pray, dear Lord, that we will be able to equip the young families to rear their families in the fear of the Lord. We pray, dear Lord, that you help us to point them to you. And at the same time, we pray that may we also, dear Lord,
be able to equip yung mga new parents while they would in turn be equipping or training, Panginoon, their children in the way that they should go. We ask, O Lord, as well for that you would continue to grant us good health. Many of us, Panginoon, some of us are experiencing allergies, feeling under the weather. We pray, dear Lord, for early na may ubot sa ngayon. We ask, dear Lord, that you would touch her with your healing hands, and may you use your medicines that she's taking so that she would get well. We also pray, dear Lord, for Maming na namamaga yung kanyang paa. We pray, dear Lord, that may you take away yung pain dahil merong konting bugbog at maga yung sa kanyang kanang paa. We ask, dear Lord, that you would extend your healing hands upon her at gamitin mo rin po yung rest needed so that she could once again walk without any pain. And so we pray that may you also take away yung pain sa kanyang paa. O Lord, we are also thankful along with Jaira dahil natapos na niya yung kanyang submission ng mga requirements para sa kanyang final semester. And so she is able to take this period of rest before once again embarking, Panginoon, and looking forward to the next school year. Ganon din sa ibang mga students. Dear Lord, we are also thankful along with the worship team that they were able to hold yung kanilang first official practice last night and early this morning. We are thankful that you continue to provide for your people here and that they are continue, dear Lord, to be a blessing to your people even as we worship you and as we bless you week after week. And so we pray, dear Lord, that you would grant sa members ng team yung desire to continue to bless you and to worship you through the gifts that you have given them. We pray, dear Lord, that that you would open their eyes and so that they would see how important yung role nila pagdating, Panginoon, sa panambahan and in singing praises to your name and singing the gospel, dear Lord, from their hearts along with the people, with your people. We pray, dear Lord, that we would continue in this until you return. And so we are thankful, dear Lord, for the blessings that you shower upon us. Grant us, O Lord, as well to be a channel of blessing to the people you send our way. Not only in terms of physical resources, but most especially, dear Lord, even as you grant us to hear your word week after week. So we pray, dear Lord, that we will be able to minister this to other people you send our way. And so, dear Lord, as we approach you now in the study of your word, grant us, O Lord, to see your beauty and majesty in its study. And at the same time, we pray that you would open our ears so that we would hear your call and that we would respond in time. We pray, O Lord, that you would speak to us through your word and change us, and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay nagkako na po tayo sa pagbasa ng Salita ng Diyos. Mumula po sa Romans chapter 1 verses 8 to 15 sa pamumuno po ng ating kapatid na si John Fairbanks. Tumayo po tayong lahat bilang pagdarang sa Salita ng Diyos. Morning po. Morning. Romans chapter 1 verses 8 to 15 says, First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is proclaimed in all the world. For God is my witness, whom I serve in the Spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I mention you, always in my prayers, asking that somehow by God's will I
I may now at last succeed in coming to you. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. That is that we may be mutually encouraged by each faith, other's faith, both yours and mine. I do not want you to be unaware, brothers, that I often intended to come up to you, but thus far have been prevented. In order that I may reap some harvest among you, as well as among the rest of the Gentiles. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also, who are in Rome. This is the word of the Lord. Praise be to God. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasiyan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans chapter 1 chapter 1 verses 8 to 15. Nawa ang banal na ang Espiritu siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at ikapagsalita na si Yesu Kristo. Good morning. Yan kung buksan ko muli ang ating passage, Romans chapter 1. So, for the next few weeks, hanggang next month, pag-aaralan po natin ang aklat ng Romans. So, hopefully matapos natin hanggang Romans chapter 2. And we will be able to understand kung ano yung importance ng ebanghelyo sa buhay ng mga mananampalataya. So, Romans chapter 1, verses 8 to 15. Babasahin ko naman po, this time sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang patid na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin. At laging isinasamo ko kung ngayon sa wakas sa anumang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos na makarating sa inyo. Sapagkat ninanasa akong makita kayo upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa Espiritu, upang kayo'y magsitibay. Sa makatuwid baga, upang ako't kayo ay maaliw sa inyo ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba, ang sa inyo at sa akin. At hindi ko ibig mga kapatid na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakalang makararating sa inyo. Datapwat, hanggang ngayon ako'y nakakadlangan upang magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga na gaya sa mga ibang hentil. Ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. Ito ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Natandaan ko po nung natanggap ni Ma'am at saka ni Dad ang balita na in remission yung cancer ni Ma'am
dahil si ma'am po ay nagkaroon po ng cancer sa matres. And it took some time. Nakailang rounds din siya ng cobalt treatment. Natanggap nila yung balita mula sa kanilang doktor na in remission na yung cancer. Bagamat pagod dahil sa tindi ng pinagdaanan sa treatment, makikita ang pasasalamat sa Panginoon at kasiyahan sa kanilang mga mukha noong panahong natanggap nila yun. And mabilis din nila itong ibinalita sa church at sa ibang mga kapamilya na nananalangin para sa kanila. And today, kapag tinanong po natin si ma'am, she would confidently say na isa po siyang cancer survivor. It is safe to say na ganun din tayo kapag nakatanggap tayo ng magandang balita. Hindi tayo nag-aatubili na ikwento ito sa iba. Makikita yung excitement sa ating mga kilos. Bakas sa ating mukha ang kasiyahan dahil sa balitang natanggap pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis. In the scriptures po, isa sa mga bunga ng ebanghelyo sa ating buhay at ministeryo ay ang kasiyahan sa pagpapahayag ng magandang balita. At buong loob na pinaglilingkod o buong loob na paglilingkod sa ating kapwa sa kabila ng mga hirap na nararanasan sa pag-minister nito sa ating kapwa. Sa 3 taon po ng pag-minister ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga kababayan, mababasa po natin na isa sa mga accounts ng kanyang ministry ay ang pag-stop over po niya doon sa Samaria, sa John chapter 4. During this time, naglalakbay ang Panginoon from Galilee pababa papuntang Jerusalem. And nag-stop over po siya sa Samaria. And it was lunchtime, tanghali na. At mainit na mainit, napagod ang Panginoon. Kaya nag-decision po siya pumunta sa Samaria. Alam naman po natin, ang Samaria ay Gentile country. Or rather, hindi nila kasundo ang mga Israelita. At ang tingin sa kanila ng mga Israelita ay mga marurumi. So, hindi magkasundo ang mga Samaritano at ang mga Hudyo. Nevertheless, ang Panginoon ay dumaan doon. Even though yung mga matatanda sa Israel at yung ibang mga Israelita hindi talaga dumadaan sa Samaria sapagkat ang tingin nila doon ay marumi. So, dumaan ang Panginoon doon at umupo sa isang balon at doon niya nakilala ang isang babae at nag-minister siya sa kanya. Piniliwanag ni Jesus sa kanya ang panukala ng katubusan. At dito natin maririnig yung famous words na ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na magbubukal sa kabuhayang walang hanggan. Nang matapos silang mag-usap ng babae, iniwan ng babae ang kanyang banga at iniwan na rin niya ang Panginoong Jesus doon sa balon at ipinamalita ang kanyang mga narinig. At ganito ang sinasabi sa account. So the woman left her water pot and went into the city and said to the men, "Come, see a man who told me all the things that I have done. This is not the Christ, is it?" And so they went out of the city and were coming to him. Masaya, ibinahagi po ng babae ang kanyang naging encounter sa Panginoong Jesus. At dahil dito, maraming naniwala po sa kanyang mga sinabi at pumunta sila kay Jesus outside the city. Ang sabi pa nga sa verses 39 to 40 ng John chapter 4, "From that city, many of the Samaritans believed in him because of the word of the woman who testified. He told me all the things that I have done." So when the Samaritans came to Jesus, they were asking him to stay with them, and he stayed there 2 days. Tumagal ang Panginoon sa Samaria. And to think na ang mga rabbis at mga matatanda ng Israel ay hindi man lang dumadaan doon, pagkos iniiwasan nga nila ang bayan niya. Pero ang Panginoon nag-stay doon ng 2 araw. Sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na sa pamamagitan ng ating mensahe ay makilala po natin ang Diyos
siya po ay mabuti. At pinakita niya sa atin ang larawan ng tapat na paglilingkod. Naway pagkaloob ng Panginoon ng mga bagong naisin upang makilala pa natin siya sa kanyang salita. Habang nabubuhay po tayo sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As is our title, ang ating question sa passage sa umagang ito, sa scriptures, is that what are the results of the gospel in the life and ministry of a Christ follower? What are the results of the gospel in the life and ministry of a Christ follower? At nandito na po tayo sa verse 8 ng chapter 1. And just a brief background lang po. And we have to understand that at the time of writing ni Apostol Pablo dito sa kanyang aklat, hindi pa nakapunta po si Apostol Pablo sa Roma. He has not seen or he has not met any of the believers here in the capital. Ganun pa man, concerned siya para sa kanilang paglago sa pananampalataya nang ibalita sa kanya, probably ng isa sa mga leaders doon or isa sa mga members na mayroong lumalagong ministry doon sa Roma. And so, concerned siya para sa kanila and alam niyang hindi pa sila nakakatanggap ng apostolic instruction. Hence, sumulat po siya sa kanila. Sabi nga po ng isang theologian, we must express our love to our friends. Not only by praying for them, but by praising God for them. Minsan sa church, pag tinignan po natin, especially sa kultura natin, ang mga Pilipino medyo reserved pagdating sa pagbibigay ng praises para sa ating kapwa. Rarely do we hear na ang alam natin good job, ganyan. Meron pa bang ibang salita sa good job? Diba? So, we must express our love to our friends not only by praying for them, but by also praising God for them. And here, makikita natin na gano'n ang ginawa nga ni Apostol Pablo. Pagkatapos niya ipakilala ang kanyang sarili sa verses 1 to 7, he now proceeds to address them personally by giving kung ano yung purpose ng kanyang pagsulat sa kanila. At dito sa kanyang layunin natin makikita ang bunga ng magandang balita sa kanyang buhay at sa kanyang ministry. Which leads us now dito sa verses 8 to 9 at ganito po ang sinabi niya sa mga Jewish and Gentile Christians sa Rome. First, verse 8, I thank my God through Jesus Christ for you all, because your faith is being proclaimed throughout the whole world. For God, whom I serve in my spirit, in the preaching of the gospel of His Son, is my witness as to how unceasingly I make mention of you. When Paul says, I thank my God through Jesus Christ for you all, or yung sinabi niya na throughout the whole world, or all throughout the world, yung paggamit niya na all dito, for you all, at saka all throughout the world, hindi nito ibig sabihin na kilala niya ang bawat isa sa Roma. Kasi hindi pa nga siya nakakapunta rin doon. Hindi nito ibig sabihin na napuntahan na niya ang bawat sulok ng mundo o ng daigdig. This is actually, itong ginamit ni Pablo dito ay isang hyperbole or exaggeration. Noong panahon nila kasi, pag pinag-aralan po natin ang imperyo ng Roma, sa cloud po nito, it is said na sa cloud nito ang 50 countries today. Ganon kalaki ang imperyo. So ganito ang borders ngayon ng Roman Empire. Sinilip ko yung map ng Roman Empire in the 1st century AD. Sa north, makikita natin ang Britannia, or Great Britain. In the south, nandyan ang Mauritania at Cyrenaica, na birthplace ni Simon of Cyrene. Si Simon of Cyrene ay ang tumulong sa Panginoon sa pagbuhat ng kanyang krus. Etong Cyrenaica at saka Mauritania ay part ng Africa today. Saklaw rin po ng Roman Empire ang Egypt in the 1st century AD. In the west,
Sakop nila ang Espanya, ang Portugal, ang Francia, Italy, Greece. In the east, nandyan ang Israel, Syria, Asia Minor, which is modern-day Turkey. Kasama rin po dyan ang Mesopotamia, which is modern-day Iraq. Nandyan ang Assyria, wala nang Assyria ngayon. Nandyan ang Persia or yung Arabian Peninsula, at saka yung mga some Arabian countries, at saka ang Armenia. Ito ang borders ng empire. At sa laki nito, we can only imagine kung paano ito minamanage ng capital. Ganyan kalaki ang imperyo. At ito malamang ang tinutukoy po ni Apostol Pablo na throughout the whole world. Gaya na sabi ko kanina, ito po ay isang exaggeration dahil nasisiyahan po si Apostol Pablo at nabalitaan po niya mula sa Corinto na mayroong mga mananampalataya pala sa Rome. And they have not yet had any apostolic instruction. Wala pang apostol na nagmi-minister sa kanila. And so he would be the first. Dito sa ating passage, mapapansin po natin na para kay Apostol Pablo, sabi niya, I thank my God through Jesus Christ for you all because your faith is being proclaimed throughout the whole world. Pananampalataya ang mahalaga para matawag kang Kristiyano at masabing iglesia sila na nasa Roma. Sinabi ba niya na balitang-balita ang inyong magandang gawa sa buong daigdig? Hindi. Ang sabi niya, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Hindi natin maaaring sabihin Kristiyano tayo at maituturing ang isang kongregasyon na iglesia kung hindi nito pinanghahawakan at pinaninindigan ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang sukatan po para panghawakan o para mapasaalin ang pangalang Kristiyano or Little Christian or Little Christ rather at matawag tayong iglesia o katawan ni Kristo ay pananampalataya. At dito ramdam natin ang kasiyahan ni Apostol Pablo sa pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa kanila lahat. Dagdag pa niya sa verses 9 to 10a, For God whom I serve in my spirit in the preaching of the gospel of His Son is my witness. Interesting, ano? In-invoke niya ang Diyos as witness as to how unceasingly I make mention of you always in my prayers. Kaya niya ginawa yun, kaya niya tinawag as witness ang Diyos sa kanyang nararamdaman para sa kanila. And at the same time, kung ano yung dapat niyang sabihin sa kanila, ay dahil hindi nila siya kilala. On the other hand, wala silang background tungkol sa kanya. Malamang pag natanggap nila ang kanyang letter, kung straightforward siya sumusulat kung ano yung purpose niya, malamang iisipin na sino to? Kilala namin si Pablo, siya yung dating persecutor. Pero wala tayong relationship sa kanya, bakit siya sumusulat sa atin at ano to ngayon? So ngayon, kailangan ni Pablo, in a sense, pwede natin sabihin, kailangan ni Pablo ng backer, at ang common backer nila, both believers in Rome and he himself a believer, is God as his witness. Para masabi ang lahat ng kanyang sasabihin sa kanila ay totoo. Para kay Apostol Pablo po, ngayon, ang essence ng ministry, sinasabi niya as he moves forward into the body of his letter, ang essence ng ministry ay paglilingkod sa Diyos. Sabi niya, the God whom I serve. It's all about serving God wholeheartedly. Yes, we serve our fellow men. Yes, we serve the church. Pero ultimately, it's all about serving God. We serve God when we serve His people. And in what sense daw is Paul serving God? Sabi niya dyan, in the preaching of the gospel of His Son. At yung pangalawa, in His prayers para sa kanila. Sabi niya,
unceasingly I make mention of you always in my prayers. Hindi niya raw sila nakakalimutan. Pag binasa yung original language, parang ganito ang ibig niyang sabihin. Lagi ko kayong binabanggit sa aking panalangin. Lagi ko kayong dinadalangin sa Panginoon sa tuwing natatandaan ko kayo. And therefore, hindi ako tumitigil sa kakapanalangin para sa inyo. And truly, dito na-expose tayo sa pastoral heart ni Apostol Pablo. Kadalasan kapag nagpaplano po tayo para sa ating mga ministries, we tend to think in terms of methods at yung dami ng activities na isasalpak po natin sa ating mga plano. Tingin po natin na mas mabilis na madi-disciple ang tao o ang isang new believer or isang young believer kay Kristo at magiging effective ito kapag mayroon tayong hawak na method o kapag may hawak tayong libro. Actually, pag tinignan po natin, even though marami pong mga libro sa mga Christian bookstores tungkol sa discipleship, there is actually no book that tells you how to do it. Kasi simple-simple lang siya eh. Root that disciple in the gospel. Yun lang. Sapat na yun. Pero anong ginagawa natin? Ang ginagawa natin, nagre-rely tayo sa mga methods. Ay, kailangan ganito, dinadamihan natin yung mga activities. Hindi naman ako against sa activities sa church. Pero kung ang focus ng ministry head ay yung dami ng activities at nakafocus siya sa methodology, you're wrong. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon sa pagdi-disciple. Para kay Apostol Pablo ngayon, it's about prayer and preaching of the gospel. Not about methods or loads of activities. Sabi niya dyan, dalawa yan. In the preaching of the gospel of His Son, at yung pangalawa, unceasingly I make mention of you always in my prayers. It's about prayer and preaching of the gospel. So tanong, kumusta po tayo sa pagpapahayag at pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo sa ating mga anak, sa ating mga kapamilya, mga ministries dito sa church? Are we teaching them why Christ and His finished and His perfect and finished work is the good news? Or dahil sumasakit ang ulo natin sa ating mga kapamilya because alam nila kung ano yung pain points natin, alam nila kung paano tayo susuntutin para mainis tayo, tinitikom na lang natin ang ating mga bibig dahil ayaw natin yung hirap. Ayaw natin i-confront ang hirap ng ministry sa kanila. The fact is, lahat ng pastor magsasabi talaga na ang pinakamahirap na ministry ay yung ministry sa family. So, kumusta tayo sa pagpapahayag at pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo sa ating mga anak, kapamilya at mga ministries dito sa church? Pangalawa, sabi nga nila, the real work of ministry is not in the dirty work or getting your hands actively dirty. It's in prayer. The real work of ministry is prayer. Hindi po magiging effective ang ating pangangaral at paglilingkod sa ating mga kapatid kung hindi natin ibababad sa panalangin ang ating mga ministries at mga dinidisciple. Especially sa work ng isang pastor, binababad natin ang work natin sa panalangin. May mga bagay, ang nakikita po ng, syempre, ang nakikita ng church ay yung ministry ng pastor tuwing araw ng linggo. Pero hindi natin nakikita kung ano ang ginagawa ng pastor from Monday hanggang Saturday. Hindi rin natin nakikita ang kanyang, kung paano niya ipanalangin ang iglesia from Monday hanggang Saturday. At dito sinasabi ni Pablo, I make mention of you always unceasingly in my prayers. Ang challenge sa atin ay ganito, hindi po magiging effective ang pangangaral at paglilingkod sa ating mga kapatid
kung hindi natin ibababad sa panalangin ang mga ministries at mga dinidisciple natin. Malamang siguro iniisip natin na confident tayo sabihin na my family or our family and our brothers and sisters in the faith are always in our hearts. Kasi mahal natin sila. And that is true. But the question is, are they always in your prayers? Walang patid ba natin binabanggit sa ating mga panalangin ang ating mga mahal sa buhay? If they are always in our hearts, then they should always be in our prayers. So what are the results of the gospel in the life and ministry of a Christ follower? What are the results of the gospel in the life and ministry of a Christ follower? Number 1, sa verses 8 to 9, nandyan po ang evidence of a joyful heart and a prayerful, concerned spirit. Evidence of a joyful heart and a prayerful, concerned spirit. Dahil sa pagmamahal at pagbabago na binigay sa atin ng Panginoon, may pakialam tayo sa isa't isa at nasisiyahan tayo sa paglago sa pananampalataya ng bawat isa. Minsan pag kinapumusta ko ang iba sa atin at nakikita ko na medyo hindi makita yung mukha, alam ko na, meron tong problema sa ganito. Meron tong problema pag kinapumusta ko yung mga, kumusta na yung mahal sa buhay. Biglang hindi mapinta yung mukha, may problema ito. At may iniiwasan din problema. Ganyan tayo mga Pinoy. Kultura natin, evasive tayo. But when the gospel confronts us, it tells us to confront our problems with the good news. Dahil mahal natin sila, kailangan kumprontahin din ang problema. May pakialam tayo sa isa't isa at nasisiyahan tayo sa paglago ng pananampalataya ng bawat isa. Hindi tayo nasisiyahan na nag-stagnate tayo o mabagal tayo o umuurong tayo, mayroon pang term na ganun, umuurong sa pananampalataya. We do not rejoice in those things. But we rejoice in growth, we rejoice in life. Verses 10 to 12. Sabi ni Pablo that, always in my prayers, making request, if perhaps now at last by the will of God, I may succeed in coming to you. For I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you, that you may be established. That is, that I may be encouraged together with you while among you, each of us by the other's faith, both yours and mine. Habang binabasa ko ito kanina, parang na-lost in translation sa Tagalog, sa lalim ng Tagalog. So, dito habang sinusulat ni Pablo itong aklat na ito, or itong liham na ito sa mga taga-Roma, it is actually his third missionary journey. At matagal na niyang nais na pumunta sa Roma para makapag-minister. Hindi lang siya nagkakaroon ng pagkakataon. Pag tinignan po natin ang world history, and pag kinonsult natin ang mga historians at mga scholars, malamang ang humadlang kay Apostol Pablo sa pagpunta sa Roma ay yung Imperial Edict of AD 49 ni Emperor Claudius. Sapagkat nung AD 49, pinalayas po nila ang lahat ng mga Hudyo sa Roma. At sigurado dito, open and close parenthesis, damay pati ang mga Kristiyano, hindi ka makakapasok sa Roma. So hindi siya makapunta doon ngayon. Kaya nga, sa pagbinasa natin ngayon ng Acts 18, sa kanyang pag-minister sa Corinth, doon niya nakilala ngayon si Aquila at saka si Priscilla. At sinasabi doon sa Acts 18 na nanggaling ng Roma si Aquila at Priscilla dahil nga pinalayas ang mga Hudyo doon. Ganun pa man, makikita natin na nakapaloob sa kanyang pagnanais na pumunta sa Rome in verse 10. At kahit na hindi siya makarating doon, sabi niya, by the will of God. Nagpapasakop siya sa kalooban ng Diyos. It is by the will of God that I may succeed in coming to you. And therefore, dahil dito, makikita natin mataas ang tingin niya sa kalooban ng Diyos. Yes, it is true na kalooban ng Diyos na makapag-minister siya sa Rome. Pero at the same time, is it God's right time to go to Rome? Obviously, hindi.
dahil sa imperial edict. And so, isnasangguni niya sa Panginoon. Kung ano ang schedule ng Panginoon, yun ang susundin. Kung anong kalooban ng Diyos, yun ang susundin. At kapag nakita raw sila, sabi niya in verse 11, may ipapamahagi daw siyang kaloob sa kanila. Some spiritual gift, sabi niya, para sa kanilang ikatitibay. Although hindi niya binanggit po dito kung ano yung spiritual gift na yun, pero given yung background ng letter, at saka yung pagnanais niya na makapag-preach ng gospel sa kanila, malamang yun yung tinutukoy niya dito. May kinalaman ito sa pagpapahayag at pangangalan ng ebanghelyo sa kanila, sapagkat ito ang magpapatibay sa iglesia. At ito rin ang mag-a-address sa maraming problema ng iglesia. Pag tinignan natin ang iba't ibang letters ni Apostol Pablo, iba't iba ang problema ng iglesia. Sa Filipos, ang problema nila ay syempre may mga kababaihang nag-aaway, may problema sila sa financial, at nilagay sila ni Pablo, therefore hindi sila nagkakaisa. So anong sabi ni Pablo? He leads them back to the gospel. He leads them to the humility of Christ. Sa Thessalonians, ang problema may kumakalat na chismis, na kesyo, na iwan na daw ang mga kapatid sa Panginoon. At dahil dito, hindi sila matahimik. Hindi nagkakagulo sa loob ng church. So, he leads them back to the gospel. Sa Galatians, ang problema nila ay naloko sila ng isang false teacher. Imbis na magpatuloy sa pananampalataya, bigla silang naniwala na okay lang na magpatuloy sa pagiging Hudyo at sumunod sa mga practices ng mga Hudyo. Sa ganung paraan daw sila magiging matuwid. Samantalang pinawalang sala na sila kay Kristo. Tapos na eh. So bakit nyo iniisip na ganyan? Bakit nyo naiisip na sa pamamagitan niyan maliligtas kayo? Ligtas na nga kayo kay Kristo. So, Paul leads them back to the gospel. Every single problem we see inside the church, ang solution na binibigay at recommendation ni Pablo, go back to the gospel. At tingin ko, although hindi sinasabi ni Pablo kung ano yung kaloob na nais niyang ibigay sa kanila, tingin ko may kinalaman ito sa pagpapahayag ng ebanghelyo at pag-minister ng ebanghelyo sa kanila. Ang isa pang bagay na nais makita ni Apostol Pablo sa pagpunta niya sa kanila ay ang maaliw sila sa kanya at gayon din sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. So by this time, Paul was already a believer for 15 years. Mga around 15 years na siya. Although hindi pinahayag ni Pablo ni isang beses, makikita natin, and when we read his other letters also, hindi niya pinahayag, although 15 years na siyang nakakakilala sa Panginoon, wala tayong maririnig sa kanya na sinabi niya, hindi ko kailangan makipag-fellowship sa inyo. Wala siyang attitude na ganon. Kahit masakit ang ulo niya sa mga taga-Korinto, pinupuntahan pa rin niya sila. Nakikipag-fellowship pa rin siya sa kanila. Hindi niya sinabi na hindi ko kayo kailangan sa paglago ko. O wala tayong maririnig sa kanya na sinabi niya, stop na tayo, huwag na tayo mag-fellowship. Wala tayong maririnig na gano'n. Wala akong blessing sa inyo. Rather, anong sabi niya? Be encouraged together with you. While among you, each of us by the other's faith, both yours and mine. Binukas niya ang puso niya sa mga taga-Roma para patunayan sa kanila na mahalaga ang pagsasama ng mga mananampalataya sa paglago at pagtibay sa pananampalataya, which should make us think. Sa panahon natin, marami po ang nag-aakala na sapat na ang pagsamba o pag-attend lang pero hindi nakikipag-fellowship. Basta ako, pumunta ako, basta ako, umupo ako doon. Yun yung isip natin pag tinanong, ano yung pagsamba? Umupo ako doon. Yun lang pala ang ibig sabihin.
Umupo ako, nakinig ako. Ganun lang. May attitude tayo na ganito. Basta sumamba ako, okay na yun. Habang iniiwasang makipag-fellowship sa mga kapatid natin sa Panginoon. Lalo po itong, tingin ko, lalo po itong lumala noong panahon ng pandemic. Kasi, doon nagmula yung idea na pwede kang sumamba at sumamba online. Samantalang sa mga Kristiyano around the world, pag sinabi nating worship service, nakapaloob sa worship service ang ministry at fellowship. Isip natin, uupo lang tayo, sasamba tayo, yun na yun. Meron tayong ganung klaseng attitude. Tapos lumalayo nung pandemic kasi isip natin pwedeng manood lang. So asan ang fellowship? Wala. Asan ang ministry work? Zero. So paano lalago ngayon? Iba po ang programa at panukala ng Diyos para sa paglago ng kanyang iglesia. Hindi naaayon ito sa isip o mga devices ng mundong ito. Nais ko pong sabihin ngayon na ang panlabas na sukatan ng tamang pagsamba ay ang fellowship at pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Matatandaan natin ilang beses tinanong sa ating Panginoon, what are the two greatest commandments? Anong sagot ng Panginoon? O anong sagot din sa pakikipag-usap nila anong lumalabas na two greatest commandments? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ibig lang sabihin, yung kabuuan ng iyong pagkatao. Mahalin mo ang iyong Panginoon sa iyong buong pagkatao. At pangalawa, love your neighbor as yourself. Anong connection ng dalawa? Hindi mo maaaring sabihin na mahal mo ang Diyos at sumasamba ka ng maayos sa Kanya kung hindi mo mamahalin ang iyong kapatid. Pero paano mo nasabi so ngayon, i-apply natin yun sa ministry work. Paano mo masasabi na nag-minister ka sa kapatid mo? Paano mo nasasabi na sumasamba ka ng maayos kung hindi ka nakikipag-fellowship sa kanila? Anong sukatan? Yun yung punto doon. Paano mo masasabi ngayon na lumalago ka kung ayaw mo naman yung dirty work ng fellowship and ministry? Ayaw mong maglingkod. Ayaw mong harapin yung mga problema, ayaw mong pag-usapan yung mga problema sa loob ng church. Sometimes we can also be the problem. Merong mga idealistic pagdating sa churches and ministry. Merong mga magsasabi, ayaw ko sa church na yan. Kasi hindi ko gusto yung kantahan. Sigurado kayo kantahan yung problema o ikaw? Ayaw ko sa church na yan. Kasi nakachinelas lang sila. Sila ba problema? O ikaw? Dahil sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sabi nga ng mga theologians, the church became imperfect because of me. Tayo yun. There is no perfect church. Sa oras na dumating tayo doon, imperfect na yun. Although it is philosophical, pero there is some truth to it. No? Masyado tayong idealistic, hinahanap natin ng perfection sa iba, pero ayaw natin ayusin ang ating sarili. Especially sa harapan ng Panginoon. Ngayon, tanong sa atin, ano ang pakinabang na mayroon tayong lakas? Mayroon tayong pamamaraan para makapunta sa worship service. At mayroon tayong pinagkalooban tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maging personal, na maging pagpapala sa iba. Anong pakinabang ng lahat ng yun? Yung lahat ng pagpapalang yun, kung hindi naman tayo pumunta. At
may attitude tayo na, okay lang kahit hindi ako pumunta. So ano yun? O ano ang pagpapala sa sinasabi natin na sumasamba tayo sa Diyos, pero deep down inside, ayaw natin na makipag-fellowship sa mga saints. Even though they're imperfect. Ang tawag pa rin ng scriptures sa kanila ay saints. Ayaw natin sa fellowship of the saints. At hindi rin tayo nakikipag-fellowship. Kapatid, hindi ganyan po ang natanggap nating biyaya mula sa buhay at kamatayan ni Kristo. Si Kristo ay perfect, si Kristo ay banal. And yet, bumaba siya dito sa mundong ito, sa mundong puno ng kasalanan at kasamaan. Hindi lang yun, sabi pa nga ni John, namuhay siya. Kasama natin. Dahil sukatan ng tunay na pagsamba ang pagmamahal sa kapwa, kalooban ng Panginoon na sa kanila natin i-a-apply ngayon ang mga prinsipyo na ating natutunan mula sa Kanya at mga kaloob na natanggap natin sa Kanya. Tayo ang nagiging kamay at paa nila kung sila ay napilay dahil sa kanilang mga problema. Ngayon naman, sila naman ay nagiging ating mga bibig, ating mga tenga, at ating mga tagapagtanggol kung tayo ay pinanghihinaan ng loob na abibingi at nalulumbay dahil din sa ating mga problema. That is how fellowship and ministry works. Pinupunan natin ang mga kahinaan ng bawat isa. Pero bago natin mapunan ang kahinaan ng bawat isa, kailangan muna natin tanggapin na mayroon tayong kahinaan. Hindi pwede natin sabihin na mas mataas tayo kaysa sa ating kapwa. Kailangan muna natin tanggapin na mayroon tayong problema. Karamihan sa atin ayaw natin harapin. Mayroon tayong problema. Sapagkat sa fellowship, makikita natin itong mutual exchange of gifts. My strength for your weakness. Your strength for my weakness. My gift for yours. Ito yung outward display ng pagmamahal sa isa't isa. That this is how God has designed His church and ministry. Doon natin makikita ang kasiyahan at pagtatag ng bawat isa dahil nagiging daluyan tayo ng kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa. Sa Bible, there is no such thing as virtual fellowship. It is only called fellowship. So what are the results of the gospel in the life and ministry of a Christ follower? Number 2, verses 10 to 12. Evidence of a humble spirit and love for others. Evidence of a humble spirit and love for others. Naglilingkod ang isang tagasunod ni Kristo alang-alang sa ikatitibay ng buong katawan at para ma-encourage din siya sa pamamagitan nila. At ma-encourage din siya sa pamamagitan nila. Okay lang yun yung if there is an attitude of give and take, that's okay. Ganon talaga. At ganon din in-express yun ni Pablo dito. Verses 13 to 15. I do not want you to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you and have been prevented so far, so that I may obtain some fruit among you also, even as among the rest of the Gentiles. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So, for my part, I am eager to preach the gospel to you, also who are in Rome. Ayon po sa mga scholars, this would be the beginning of the body of Paul's letter. Diba? Ang mga liham, may mga parts yan. Sasabihin nila yung opening or yung introduction, at saka yung body, and then yung conclusion and the complementary close. Ito yung beginning ng body ng liham ni Apostol Pablo. Naging body ito dahil dito niya ngayon pinapahayag na may mahalaga siyang sasabihin sa kanila. So gaya daw sa ibang mga Gentile Christian communities, tulad yung sa mga kapatid sa Philippi, sa Corinth, nais din daw ni Apostol Pablo na magkaroon ng anumang bunga sa kanila na sa mga nasa Roma pagdating niya sa kanila. So bakit kaya ganito na lang yung attitude ni Apostol Pablo sa pag-minister sa mga kapatid na mga Hentil? Sabi po niya sa verse 14, I am under obligation
both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. May pananagutan daw siya. Kanino? Hindi lang sa mga Hudyo. Sabi niya, both to Greeks. It was for Gentiles also. Mga hindi Hudyo. Napag-aralan po natin na lahat ng hindi Hudyo ay mga Hentil. Dito sa verse 14, may binigay po siyang dalawang pananaw. Sabi po niya, yung salita na ginamit niya, to the Greeks and barbarians. Salita ito ng mga, kumbaga parang ginagamit niya ngayon yung salita o yung wika ng mga Hentil sa kanila para maintindihan nila yung saklaw ng Ebanghelyo. Para kanino ba ngayon ang Ebanghelyo? Sabi niya dyan, sino ngayon itong mga Greeks? Sila yung mga yung mga under sa Greco-Roman culture. Yung mga barbarians, sila yung ngayon yung mga hindi marunong magsalita ng Griego. Pag sinabing barbarian, hindi kayo Hellenized. Hindi kayo under sa Greco-Roman culture. Or hindi kayo under the empire. Tapos sabi niya, to the wise and to the foolish. Ibig sabihin, may mga Griego na marunong at may mga Griego na mangmang. At ganoon din, may mga barbarian na marunong at meron din mga barbarian na mangmang. Pag tinignan natin ngayon, ganito kalawak ngayon ang Ebanghelyo. This is how inclusive the gospel is. Pag binalikan natin ang verse 1, ng chapter 1 verse 1, ganito ngayon ang sinasabi ni Pablo. Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Dahil kay Kristo, siya po ay tinalaga, hiniwalay, at pinadala sa kanilang lahat. Sa lahat ng hindi lamang Hudyo, lahat ng Hentil, Griego, Barbaro, marunong at mangmang. Ganon kalawak yung kanyang mission field. Ganon ang inclusivity sa gospel. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos, nauunawaan po ni Pablo na bilang alipin ni Kristo at apostol na hinirang upang mangaral ng magandang balita, siya ngayon ay may pananagutan na ipangaral ito sa lahat. This was his life's calling. At tapat siyang sumusunod sa pagkatawag sa kanya. But Paul does not only see it as an obligation. Baka iniisip natin, ang Pilipino kasi pag sinabing obligasyon, pabigat ito. Hindi niya nakikita ito bilang isang pabigat. Oo, may pananagutan siya, pero tungkulin siya na hindi pabigat sa kanya. Pag nakita natin sa verse 15, sa susunod na verse, ganito ang sinasabi niya. He now describes it further. Sabi niya, so for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Dinagdag niya na hindi siya napipilitan lang sa pagganap ng kanyang pagkatawag o tungkulin. I am eager, sabi niya. Handang-handa siyang ipangaral ang magandang balita sa mga young believers sa Rome. Tulad ng pananabik niya na makita sila, tulad ng pananabik niya na makarating sa kanila, nananabik siya ngayon na ipangaral sa kanila ang magandang balita. Yun yung attitude niya sa kanila. And this is what he is now saying kapag sinamarize natin ito lahat. Sinasabi niya sa kanila, it is a joyful obligation to be able to preach the gospel to you. To preach, to bring you the good news, to minister to you the good news, my brothers and sisters in Christ. And I am excited to do so that you may be established. So what are the results of the gospel in the life and ministry of a Christ follower? Number 1, verses 8 to 9, yung evidence of a joyful heart and a prayerful, concerned spirit. Number 2, sa verses 10 to 12, evidence of a humble spirit and the love for others. And number 3, verses 13 to 15, evidence of an obedient and eager heart to minister the gospel. Mga kapatid at kaibigan, makikita natin sa attitude, sa buhay, at sa ministry ni Apostol Pablo, ang willingness at kasiyahang ibigay ang kanyang sarili para sa pagtibay ng iba.
Especially dito sa mga mananampalataya sa Roma. Ganon din ang ginawa niya sa ibang mga churches. Binigay niya ang kanyang sarili. Pumunta siya sa kanila. Nanirahan sila. Malayo man ang kanyang pagmumulan, pumupunta siya sa kanila. At tulad sa ministry dito sa mga churches na ito, katulad ng Galatia, ng Efeso, sa Filipos, sa Corinto, sa Thessalonica, ganon din ang nais niyang gawin sa Roma. Ginagawa niya ito sapagkat alam niya ang biyayang natanggap niya mula sa Diyos sa magandang balita. Pumarito ganito ngayon ang biyaya na nakikita ni Apostol Pablo. Pumarito si Kristo mula sa kaitaas-taasan. We cannot imagine yung layo at taas na pinanggalingan ni Hesus Kristo para bumaba dito. And yet, bumaba siya at binigay ang kanyang sarili para sa mga tulad natin. Sabi nga ni Pablo sa chapter 1, verses 3 to 5, this is concerning his son, who was born of a descendant of David according to the flesh, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace. Hindi tayo karapat-dapat sa pagpapalang ito. And yet, natanggap natin ito. Hindi man tayo karapat-dapat dahil sa ating mga kasalanan, pinagkaloob pa rin ito ng Ama na ibigay sa atin ng kanyang anak para mapawalang sala tayo, para maligtas tayo at mabuhay tayo ng panibago tulad ng kanyang muling pagkabuhay. Ganito po ang nature ng grace. Wala tayong pwedeng sabihin sa Diyos na deserve natin. We do not deserve anything from Him. What we do deserve is judgment. What we do deserve is punishment. What we do deserve is condemnation. At dahil si Kristo ay pumarito, naglingkod siya. Buong loob na binigay niya ang kanyang sarili at muling babalik para dalhin ang lahat ng mga banal sa kanyang piling sa walang hanggan. Mga kapatid, pinagkalooban po tayo ng tungkulin na puntahan ang ating mga minamahal. Ipahayag sa kanila ang Ebanghelyo sapagkat sila ang unang ministry natin. Sila ang pagpapala sa atin ng Panginoon. Kahit sumasakit ang ulo natin sa kanila, pagpapala pa rin sila. Sila ang unang ministry na binigay sa atin. Tulad na tayo ang naging unang ministry ng mga nagmamahal sa atin. Maaaring iniisip natin, ay, pasaway yun kasi. O, malayo yung tinitirhan niya kasi. O, magulo yun eh. O, matigas ang puso yun eh. Pero hindi ba ganun din tayo dati? Mga pasaway, malayo sa Panginoon, nawawala. Matitigas ang mga puso. At narinig po ba natin kay Kristo ang ganitong mga excuses nang siya ay naging tao? Wala. Kahit may mga pagkakataon na naiinis din siya, pero wala tayong narinig sa kanya. Because there were no excuses in the gospel. Dumaloy ang pagpapala ng kaligtasan, dumaloy ang kapatawaran, dumaloy ang pagpapaging banal, at nabago po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang hamon sa atin sa umagang ito ay harapin po natin ng may buong loob ang hirap ng pag-minister ng Ebanghelyo sa iba. At tiisin ang hirap para sa ikatitibay ng iba. Paano titibayan kung tayo mismo natutuwag na harapin ang problema? Wala namang tumitibay sa
sa maliit na problema. Tumitibay tayo dahan-dahan as we confront the problems, especially pagdating sa pananampalataya. At kailangan natin tiisin ang hirap para sa ikatitibay ng iba. No excuses. Sa kabilang banda naman, sino po ang nagtatanim? Ito, kung naranasan na natin ang mamuhay sa bukid. Sino po ang nagtatanim nang hindi umaasang mamumunga ang kanyang pinaghirapan sa ngayon? Meron ba? Hangal lang ang nagtatanim tapos iisipin ay wala akong inaasahang bunga dyan. Hindi ako umaasa na mag-uugat yan. Hindi ako umaasa na lalago yan. Walang ganun. Tapat ang Panginoon. Hindi po ba tayo ngayon nananabik na magbunga ang ating hirap at pagpapagal na isang araw ay makita natin na kasama natin sila na ating mahal sa buhay, na sila na ating unang ministry at minamahal sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon? No excuses. Dahil sa pagmamahal at pagbabago na binigay sa atin ng Panginoong Jesus, may concern tayo sa isa't isa. At nasisiyahan tayo sa paglago ng pananampalataya ng bawat isa. At dahil sa magandang balita, naniniwala tayo na may pananagutan tayo sa bawat isa na ipangaral ito sa lahat ng tao kahit sumasakit pa ang ulo natin sa kanila. At hinahangad natin na maibahagi ito una sa ating mga minamahal at sa iba. Ganito po ang resulta po ng magandang balita sa buhay at paglilingkod ng tagasunod ni Kristo. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa tapat at dakila. Panginoon. Tayo man lang. O loving Heavenly Father, thank you for your word. Thank you for correcting us. Especially when it comes, Panginoon, to ministry work. Many of us have become complacent dahil sa mga attitudes na nakuha namin, Panginoon, sa mundong ito. Some of us have become callous dahil sa mga problems na natanggap namin. But it is your word that gives life. And it is your word that also shows us the way. And so, dear Lord, we pray that we would continue to follow you, even in the hardships of ministry work. Especially when it comes to confronting the difficulties and challenges of preaching and teaching the gospel to others. First to our families, and then to our friends and those around us. We thank you, dear Lord, that you have given us our families as our first ministry. But give us the boldness and courage also, Panginoon, para harapin ang problema ng aming mga pamilya. Nawa, buksan niyo po ang aming mga mata na makita namin kung ano yung problema regarding sa Ebanghelyo. Help us, O Lord, to lead them like you have led us. Help us to lead them into the gospel, to the good news. Teach us to show them why you are good. And grant us, O Lord, we pray, that in ministering to them, grant growth. Give them spiritual hope. Plant them, dear Lord, like a tree that is planted by the rivers of water. And in due season, it would bear its fruit. And so we pray, dear Lord, that you would, on our part, we pray that we would continue to preach the gospel. No matter how hard and challenging
the road may be. We look forward to the day that it would bear fruit. And that together we can worship you, we can serve you, we can bless you as your people. And so we pray, dear Lord, for your grace to abound through your people, even in the face of difficulties. And in the end, dear Lord, as we continue in the calling that you have given us to be set apart for the gospel, may you be glorified. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po, ay gagawin po tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Second Corinthians chapter 8 verses 1 to 9. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as you expected, but they gave themselves first to the Lord and then, with the will of God, to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Tumayo po tayo lahat. Upang mapag-aralan ang salita ng Diyos at sa nagbigay ng mensahe ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan at sa paggabay sa aming pamilya. Salamat din, Panginoon, sa biyaya na aming natatanggap sa iyo at sa mga nagbigay. At ito ay aming karagdagang gastusin sa aming iglesia. At sa dalangin namin, Panginoon, na ito ay makatulong sa mga nangangailangan. Kaya nga, Panginoon, ikaw po ang aming pupurihin at tatakilain sa umagang ito. Sa matamis na pangalan, Jesus, aming tagapagligtas. Amen.
Manatili po tayong nakatayo at para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.